Alam nyo guys, medyo ilag po ako sa paggawa ng content about Chinese cars. Kasi in the past, naggawa po ako ng mga ganyan, kaya lang napansin ko maraming mga bashers. Pero nitong mga nakaraan po ay maraming nagre-request na gumawa daw po ako ng content tungkol sa BYD, ay pagbibigyan po natin sila. Kaya pasintabi po muna dun sa mga nakabili na ng BYD or pabili pa lang, or dun sa mga interesadong bumili ng any Chinese cars. Kasi ang content po natin ngayon ay malamang na hindi maging magandang balita sa inyo. Ito po ay tungkol dun sa 0-kilometer used car scandal na kinasasangkutan ngayon ng BYD. So guys, ang issue po na ito tungkol sa BYD ay nagsimula sa isang interview kay Wei Jianzhu. Siya po ang chairman ng GWM or Great Wall Motors. Sa interview po na ito ay ibinunyag niya ang salot na sumisira sa automotive industry ng China, particularly sa EV. Ang sabi niya po ay mayroong Chinese car company na hindi naman talaga kumikita sa legitimate sales. Ang kumpanya daw na ito ay nangdadaya. Gumagawa daw po ito ng artificial na paglaki ng market value para maraming mag-invest at para makakuha ng subsidy mula sa Chinese government. Kahit na po hindi niya pinangalanan na BYD ang pinatatamaan niya, ay very obvious naman po na ito ang kanyang tinutukoy. Ngayon guys, dahil po dito sa mga ibinunyag ni Wei Jianzhu, ay ipinatawag po ng China's Ministry of Commerce ang ilang mga Chinese EV car companies. At syempre kasama po dyan ng BYD para po sila maimbestigahan, particularly sa issue ng 0-kilometer used car scam. So yan po ang usap-usapan sa automotive industry. Proud na proud pa naman ang Chinese government sa BYD kasi ayon po sa report, sila na ang #1 manufacturer ng EV sa buong mundo. Sa sobrang sikat nga po ng BYD, hanggang dito sa Pilipinas ay umabot na yan. Pero ang sabi po ni Wei Jianzhu, ang tagumpay daw po na yan ng BYD ay scam lang. Lahat daw po na magagandang publicity at kwento tungkol sa BYD, including na po yung napakataas na sales figures nila na tumalo pa sa Tesla, ay wala daw katotohanan. Tahasan pong sinasabi yan ni Wei Jianzhu para mapansin siya ng Chinese government, lalo na ng Prime Minister nilang si Xi Jinping. Kasi ayon sa kanya, kung hindi daw po ito aaksyonan ng gobyerno, ay babagsak ang automotive industry ng China. Ang paratang po ni Wei Jianzhu ay artificial lang ang kasikatan na tinatamo ngayon ng BYD. Yung daw pong sales figure nila ay ino-over lang sa kwento. Kung makikita nyo po yung global sales ng BYD, ay doble ang dami nito kaysa sa sales ng Tesla. Kaya yung sales figures na yan ay sinasamantala daw ng BYD para lalo nilang ipromote yung mga produkto nila. Very safe daw yung kanilang blade battery. Mas smart ang kanilang technology, mas luxurious ang kanilang mga designs, at dire-diretso daw ang kanilang global expansion. Dahil dyan, maraming mga investors ang naakit at napaniwala nila. Tumaas din po ang stock prices nila dahil dyan. From 2021 hanggang 2023, lumobo ang market value ng BYD ng hanggang 1 trillion yen. Nalampasan pa po nila ang market value ng Toyota at halos mapantayan nila ang Tesla. Pero sabi po ni Wei Jianzhu, ang tagumpay po na yan ay hindi nanggaling sa legitimate car sales lang. Ang nagpataas daw talaga ng sales ng BYD ay yung 0-kilometer used car tactics nila. Ganito po kasi yon. Karamihan daw po ng mga units na lumalabas sa BYD ay inire-rehistro nila kunwari na may nakabili na, kahit wala pa naman talaga. Tapos tinatambak daw nila yan doon sa mga parking lots ng dealerships nila. And then, after ng ilang weeks or after ng ilang buwan, ibebenta daw po nila ito uli as 0-kilometer used car. Mas mababa na ang presyo nito. Ang sabi nga po ay 2/3 na lang ng original price. Kaya yung mga customers po na nakakabili nito ay tuwang-tuwa kasi basically brand new yung nabili nila pero presyong second hand na. So nakakapagtaka, paano kumikita ang BYD sa ganyang style? Dapat nga malugi pa sila dyan. Sa China po kasi, nagbibigay ng subsidy ang gobyerno sa bawat bibili ng EV. Kaya sinamantala daw po yan ng BYD. Paglabas pa lang po ng brand new na unit sa kanila, kunwari may nakabili na, irerehistro na nila, makukolekta nila ngayon yung subsidy.
Then after ilang buwan, ibebenta naman nila as second hand. Kaya nga daw po sa internet, marami kayong makikita ng mga BYD na nakatambak sa mga dealerships. Kasi yun daw po yung mga kunwaring may nakabili na. Bali lumalabas 2 beses silang nakapagbenta ng sasakyan. Inirehistro nila yan na kunwari may nakabili pagkatapos maibebenta pa nila uli as used car. At sa pagtaas po ng sales figures nila, nakaka-attract sila ng investor na mag-i-invest naman sa kanila. Pero hindi po dyan nagtatapos itong mga paratang ng presidente ng Great Wall Motors na si Wei Jianyu. Kasi ang sabi po niya na pagka ganito ang taktika ng isang car company, natural lang na ito ay mag-cost cutting sa production para masiguradong kikita sila. Ang problema naman po dyan sa cost cutting, nako-compromise ang quality at saka safety ng isang sasakyan. Hindi naman po kaila sa ating mga Pilipino at sa buong mundo na notorious ang China pagdating sa ganyang style na nagko-cost cutting para mura nilang maibenta. Kaya lang karamihan ay low quality. Ngayon guys, dahil daw po dito sa 0 kilometer used car tactics ng BYD, ay nagkaroon ng price wars ang mga car companies. At syempre, pagka ang isang car company ay engaged na dyan sa price war, hindi naman po ito magpapalugi. So, ang gagawin din daw niyan ay magko-cost cutting din para maibaba din nila yung presyo at makasabay sa presyo ng BYD. So, eventually, dadami po yung mga sasakyan na mako-compromise ang quality at saka safety. May isa pa pong ipinaparatang itong si Wei Jianyu sa BYD. Ang sabi niya ay ini-exploit din daw ng BYD yung mga suppliers nito ng materyales. Actually, pag nanood kayo ng Behind Asia at saka Digging into China YouTube channel, mayroon po silang content doon na tinalakay nila kung gaano kalaki ang pagkakautang ng BYD sa mga suppliers. Ang sabi po nila ay napakahirap daw po na maging supplier ng materyales dyan sa BYD. Dahil napakahaba daw po ng terms of payment. Inaabot ng hanggang 6 to 8 months bago sila mabayaran. Yung iba nga daw po mga supplier ay inabot ng malugi at hindi na nabayaran. Ang ganitong tactics daw po ng BYD ay nakakalusot kasi halos wala daw sumisita kahit na yung mga vloggers or influencers. Natatakot daw po kasi sila na mademanda ng BYD. Pero ngayon, hindi na basta-basta influencer lang or vlogger lang ang umuoppose sa BYD. Presidente na ito ng isang matatag na car manufacturer sa China. At yan nga po si Wei Jianyu ng Great Wall Motors. At dahil nga po doon sa interview na ginawa sa kanya, unting-unting lumakas ang loob ng mga customers na gustong magreklamo tungkol doon sa quality ng mga BYD na nabili nila. At nirereklamo rin po ng mga customers na maraming dealerships ng BYD sa China ang bigla-bigla na lang nagsara. After daw silang opera ng sari-saring mga promo, ay bigla silang iniwan sa ere. Tapos nakisabay na din po dyan yung pagrereklamo ng ibang mga car companies na nahihirapang sumabay sa price wars na sinimulan ng BYD. Kaya ang resulta, kung noon bidang-bida po itong BYD sa Chinese government dahil sa naging number 1 sila sa global sales ng EV, ngayon po ay under investigation sila ng China Ministry of Commerce dahil nga po sa mga ibinunyag ni Wei Jianyu. So guys, ito po mga kinuwento ko sa inyo ay hindi sarili kong investigasyon. Hindi ko po ginawa ang content na ito para siraan ng BYD or any Chinese car company. Kasi sa totoo lang po, ang mga information na ito ay available naman talaga sa internet at marami na po mga naunang foreign channel ang gumawa nito. Ako naman po ay nagre-report lang ng kung ano yung mga nasagap ko para doon sa mga nag-request ng tungkol dito sa BYD. Alam nyo guys, gumawa po ako ng content last year about kung bakit maraming mga nakatambak na EV sa China na brand new pero naluluma lang sa mga parking lot. Then naggawa din po ako ng content tungkol sa mga issues ng BYD. Medyo marami pong nanood yan. Ang problema ko lang po ay maraming bashers na nag-comment dyan. Kaya tinanggal ko po yan sa lineup ng mga videos natin. Pero kung gusto nyo po yung mapanood, ay available po yan para doon sa mga members na nitong channel natin. So kung gusto nyo po yung mapanood at maging member, ay pindutin nyo lang po yung join button sa baba. May membership fee lang po na 25 pesos.
pero marami kayong mapapanood dyan na mga content natin na mga members lang po ang may access. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Sana po ay walang na-offend. Kung meron po kayong mga gustong idagdag or i-correct dito sa mga napagkwentuhan natin, ay pwede nyo po yung i-comment sa baba. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!